Bibigay sa amin ng lakas at sigla at pag-asa ang aming pinangahawakan. Kaya Panginoon, bilang tugon sa iyong panawagan na kami humingi at kami iyong bibigyan, sama-sama namin itataas sa iyo ang aming mga kahilingan habang aming inaawit. Salamat sa iyo. Hallelujah. Lord, here we are. Dala ang aming mga kahilingan sa pag-awit ng tanging ikaw o tanging alay. Ang aming mga prayer request, Panginoon, na sinabi mo kami humingi. Narito ang aming mga kahilingan. Ngunit hindi lahat ng aming kahilingan o mga pangailangan ay aming naisama lahat sa kapirasong papel na ito, Panginoon. Marami pa kaming kahilingan na hindi namin naisama rito. Ngunit hindi kami nag-aalala sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na maalam sa lahat. Walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lahat ng tungkol sa amin ay iyong alam. Kaya't kami nananalig na di ba namin naisama lahat sa kapirasong papel na ito ang aming mga kahilingan. Kami naniniwala na kasama na rin ito sa iyong mga tutugunin. Kaya maraming salamat, Panginoon, at naway makapakinig kami ng buong inam sa iyong salita, mensahe na ipagkakaloob sa amin ngayong gabi. Sa ngalan po ni Jesus, maraming pong salamat. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Find your partner. Huwag na tayo mag-find partner. Sige po, Alam na yun. find your partner muna. Kaya yun ang ihulog yung inyong mga kahilingan sa mga kapatid dating umiikot. And find your partner, mga kapatid. Pagdikitin ang ating mga palad, magharap tayo. At ang ating unang isisigaw,
Sa 1 plus 1 equals 3. Kapatid, ayos ka ba dyan? Kapatid, ayos ka ba dyan? Are you ready? 1 plus 1. Kapatid, ayos ka ba dyan? 3 plus 3. Hindi pa nga ayos kasi hindi pa tapos, ha? Hindi pa nga ayos kasi hindi pa tapos. 1 plus 1. Kapatid, ayos ka ba dyan? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi pa nga ayos kasi hindi pa tapos. Sa 7 plus 7 equals 15. Hindi pa tapos kasi hindi pa ayos. 1 plus 1. 1, 2, 3, ay, kapatid, ayos ka ba dyan? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi pa nga ayos kasi hindi pa tapos. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi pa tapos Tapos kasi hindi pa ayos. Praise the Lord. Tayo po'y mga kapuna. Maiksi lang po ito mga kapatid. So dapat maliwanag sa inyo na tuwing tayo haharap sa Panginoon, we are ready to be prepared. Handa tayo magpaayos sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat magulo ang buhay ng tao, magulo mundo, kaya lang ang si Kristo dumating dito. Ang kanya pong misyon ay isaayos ang buhay ng tao, mga kapatid ko. Amen? So, Hindi nyo kami isinama. Pambira na. yung inyong narinig na pagbasa, ito po ang ikatlong pagkapakita ni Jesus matapos na siya'y muling nabuhay. Kayo. Ang eksena, ang mga kalagad sa pamumuno ni Pedro ay nagsabi siyang, mangingit na ako. Sabi ng iba, sasama kami. At magdamag silang ng isda. Kasama si Peter, na bihasa sa larangan ng pangingisda. At sa kanilang pangingisda, hindi nila alam, sa may pampang at sa di kalayuan, nakatayo si Jesus doon at nanonood sa kanila. Nakita ng Panginoon ang kanilang pagkapagal. Umaga na, wala pa silang huli. Walang laman ang kanilang lambat. At sabi ni Jesus, mga anak, may huli ba kayo? Hindi nila nabosesan si Kristo Jesus. Hindi nila nakilala, hindi nila nabosesan si Kristo Jesus. Sapagkat si Jesus ay muling nabuhay at may taglay na glorified body. Mga kapatid, sabi nga ni Bishop kanina, si Kristo'y maaaring makita ng mga taong gusto niyang pagkapakitaan. Wala nga po kaming huli. Sabi ng Panginoon, ihulog ninyo sa kanan ng bangka ang lambat at makuhuli kayo. Throw your net on the right side of the boat and you will find some. May utos at may guarantee. Ano yung utos? Throw your net on the right side of the boat. Ano yung guarantee? And you will find some. Yun po yung nasa verse 6. At doon tayo kukuha at sasalok ng mensahe sa atin ngayong gabi. Sa verse 6. Ano nakalagay sa verse 6? Throw your net on the right side of the boat and you will find some. Ito unang-unang mensahe ng Panginoon sa atin. Ang lahat ng inyong pinapangarap, pinananabigan, at pinakamimithi ay hindi malayo sa inyong kinalalagyan. Abot tanaw, abot kamay. Kung ano man yun. Ano ba ang inyong pinapangarap? Kagalingan, kapayapaan, kaayusan ng buhay, kasaganaan, kapayapaan. Ano man ang inyong hinahanap, anything, ay hindi malayo. Hindi nyo na kinakailangan pumunta sa bundok ng Tranala o sa bundok ng Dolores o Banao para inyong makamta na inyong pong pinakamimithing biyaya. Yan ay nariyan lang katulad ng mga isda. Ang akala nila Pedro, ang isda ay nasa gawing kaliwa. Kaya kanilang hulog ng lambat, puro pa kaliwa. Siguro sabi ni Pedro, basa ko ang galawan ng isda. Basa ko ang dagat. Kaya alam ko nandito may mga isda na kakalong. Kaya doon sa hulog ng hulog. Pero no effect. Magdamag, walang huli. Zero yung net. Walang laman. Sabi ni Kristo Jesus, ihulog ninyo sa kanan ang bangka at makuhuli kayo. Tiyak na tiyak.
Ang kagandahan kay Pedro, hindi nakipag-argue, nakipagtalo o nagmalulong. Basta sumunod na lang, di inihulog sa kanan, paghulog at paghila, halos pagkat nasisira yung lambat sa dami ng isda. Kaya ko nasabing, ano man ang inyong pinapangarap, pinakamimithi, ay hindi malayo sa inyong kinalalagyan. For example, sa Ambel, ang daming kahilingan ang natupad sa Ambel. Sa Ambel tayo humihiling, nagtataas ng prayer request. Kaya doon sa Ambel, naroon yung biyaya ng Panginoon. Sapagkat naroon ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? So yan ang una. Ano man ang iyong pinakamimithi, hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Tama ka kapatid. Hindi mo na kinakailangan pumalaot at magpakalayo-layo. Para biglang katugunan ng iyong kahilingan, ang iyong mga pangarap, nandito lang sapagkat si Kristo, the source of all blessing, ay nandito. Jesus is here with us this evening. Amen! Kaya ipalagay natin ang ating loob. Ano bang dahil na bakit gumagawa tayo ng prayer request? Gumagawa tayo ng prayer request sapagkat yung ating pinakamimithi ay nandito lang, dito rin yung tutugunin ng Panginoon. Amen mga kapatid ko? So, hindi malayo yung pinakamimithi ninyo. Kapayapaan, kasaganaan, tagumpay, nandito lang. Sapagkat si Kristo ang ating hinihingian ay nandito una sa lahat, mga kapatid. At bakit ko nasabi hindi malayo? Kasi kaliwa ng bangka. Siguro gano'ng kalapat lang siguro yung bangka. Maaaring gano'n. Malapat na yan. Lagay nyo, dito hulog ng hulog yung mga alagad. Dito pala nagkakalong yung mga isda. Ang lapit lang. Hindi nga nila kinakailangan pumalaot pa lumayo-layo. Andun lang sa tabi nila. Ang samdamakmak na isda, mga kapatid. Amen? Pangalawang mensahe ng Panginoon sa atin. Huwag tayong matakot o mag-alinlangan na magpanibago ng ating mga pamamaraan o method o style. Kasi ang style nila Pedro, hulog mo sa kaliwa. Matagal na akong mangingisda, expert ako sa panghuhuli ng isda. Abisado ang galawan ng isda, pati ng karagatan. Yun ang kanyang pamamaraan. Siguro nakita ng Panginoon. Style mo, bulok. Ihulog nyo sa kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Ang kagandahan kay Pedro, hindi nakipagtalo. Basta sumunod na lamang siya sa sinasabi ng tinig. Hindi nangatwiran. Basta sumunod. Kaya nung ihagis na yung kanyang lambat, napakarami ng huli ng laman ng kanyang lambat. Ngayon, mga kapatid, ano ang senyales o sign o tanda na kinakailangan kang magpanibago ng iyong method? Kasi may mga method o pamamaraan na effective. So hindi mo dapat baguhin yun. Keep on. Ituloy mo dahil effective eh. Halimbawa, kung ikaw ay matagumpay kang magulang, napalaki mo yung iyong mga anak na mababait, magalang, titulado, at makadiyos, effective ang iyong pagiging magulang. Kaya wala kang dapat baguhin. Kung ang inyong married life ay successful, maganda yung inyong pagsasama. At masasabi nyo yung inyong pagkasama ay napakagandang example sa inyong mga anak. So wala kang dapat baguhin sapagkat effective eh. May nangyayari. Kaya ano ang senyales na kinakailangan magpanibago ng method o ipagpatuloy mo? Check your net. Check your net. Puno ba ng laman yung iyong net o walang laman? Kung walang laman ang inyong net, ibig sabihin, mali ang iyong mga pamaraan. Dapat ka na magbago. Amen? Huwag kang matakot o mag-alinlangan, magpanibago ng pamamaraan. Ano ba ang mga style nating bulok o yung ating mga ugali, mga sistemang patating panibaguhin? Halimbawa,
ikaw ay bulagsak at maluho, mali yan. Dahil yan ko'y ibon ng ayabangan. Maluho at bulagsak. Eh, siguro dahilan bakit kayo pinatapos. So, baguhin mo na yan. Huwag ka na maging maluho at bulagsak sa buhay. Maging simple lang ang buhay. Simple living. Hindi ka nagsisimba. Yan ang iyong nakasanayan. Kaya malayo ang biyaya sa iyo. Ba't di mo subukan magpanibago ng pamamaraan? Mula ngayon, magsimba ka na. Magbalik ka sa Panginoon. Ano pa? Maramot. Dapat baguhin. Ugaling makabulok yan. Ano pa? Seloso-selosa. Maling ugali. Amen? Pag ang mag-asawa ay nagkaroon ng problema, hindi pwedeng isa lang na may diferensya. May kasabihan, it takes two to tango. Hindi ka pwede magtango mag-isa. Kinakailangan may kapareho ka. May kapartner ka sa tango. Kaya, pag ang married life ay may diferensya, yung dalawang partido o yung dalawang mag-asawa ay pareho may problema. Dapat alamin nila yun. At pag silang handa na panibaguhin yung kanilang mga paraan. Alisin yung pagkasilosa-silosa. Magtiwala. Ano pa? Yung lagi kang tama. Lagi kang tama. Hindi ka tumatanggap ng correction. Maling ugali po yan. Inggitera. Chismosa, lasingkero, babaero. Maintin ang ulo. Irritable. Mga pag-uugaling bulok at mga pag-uugaling hindi tama na hindi dapat nakita sa mga anak ni El Shaddai. Sapagkat ikaw ay anak ni El Shaddai, bago na yung buhay. Ang tunay na pananampalataya, kaya may tunay na pananampalataya, meron ding huwad. Sinabi sa Biblia, you are worshiping me in vain. Ang inyong pagsamba ay walang kabuluhan, sabi sa Biblia. Mga kapatid, sino yung sumasamba? Siyempre yung may mga pananampalataya, kaya lang may pananampalatayang huwad. Kaya yung kanilang worship, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sapagkat sa labi lamang bumubukal ang kanilang pagsamba at hindi sa puso. Dahil yung kanilang pananampalataya, huwad. Amen? Kung ang ating pananampalatayang inihahayag ay tunay, ito'y magbubunga ng mabuting gawa. Yun ang purpose ng Panginoon. Bakit niya tayo iniligtas? Upang tayo mabuhay ng banal in practice. Kasi may mga sekta na ang kanilang paniniwala, faith alone ay sapat na. Good works, hindi pwede kang iligtas ng good works. Tama sila. Ang good works o mabuting gawa, kung hiwalay sa pananampalataya, hindi ka pwedeng iligtas niyan. Good works alone, faith alone, hindi ka pwedeng iligtas. Kaya sabi sa Biblia, faith without good works is dead. So may mga sekta na gano'n. Tama lang sila manampalataya. Hindi na sila nag-exert ng effort na mabuhay ng makaibanan araw-araw. Sa pagkasabi nila, once you are saved, you are saved. Mga kapatid. Kaya kung tunay yung ating pananampalataya, ito'y magbubunga ng mabuting gawa. Ito'y magbubunga ng kabanalan. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon para tayo mamuhay ng may kabanalan, mga kapatid. At hindi nasa ilalim pa rin ng pagkakasala. Ngayon, sinasabi ko lagi, walang sino man sa atin na nakaabot na sa kabanalan. Walang isa man sa atin na nakaabot na sa kabanalan. Lahat tayo nag-exert ng effort. Nagsusumikap tayong lahat. Pero, sana man lamang, kung wala pa tayo sa antas ng kabanalan, sana man lamang kahit hangarin, pagkauhaw o yearnings o longings sa kabanalan, meron tayo. Amen. Kung wala kang interes sa kabanalan, questionable ang ating pananampalataya kung tunay. Sapagkat inuulit ko sa inyo, mga kapatid, kung tunay yung ating pananampalataya, kung tunay tayong saved, ito'y magbubunga ng mabuting gawa. O magbubunga ng pananabik sa kabanalan. Kaya sabi ng Panginoon,
Siya na mismo ang nagbigay sa atin ng clue para huwag tayong malito. Sapagkat tayong mga tao, marami tayong pinaprioritize na hindi naman talaga kasing halaga ng nais ng Panginoon. Kaya ang Diyos na nagbigay sa atin ng clue. Ito pinakamahalaga para sa akin sa tingin ni Kristo na gusto kong pahalagahan din ninyo. Matthew 6:33. Seek ye first, yung word na first, ha? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Para kay Jesus, ang dapat i-prioritize natin ay pagharian tayo ng Diyos at ng katuwiran. Yan po'y tungkol sa kabanalan. So the best blessing is spiritual blessing, not material things. Kasi may mga tao, binabaliktad nila eh. Seek ye first all these things, and the kingdom of God shall be added unto you. Ang inuuna nila yung mga material things. Message, Adelia Janete, Adelia Sher. Sabi ni Bishop Bacani, sila imbitahan sa Amerika ng mga taga-El Shaddai. At nung siya nagkasalita na, sabi niya, sino ang gustong yumaman? Woo! Katulad sa Ampel, ganyan. Makukuha mo yung tao, pag bumabagit na yung picture lang, pagkapalay ka ng Diyos, yayaman ka. Yung mga tao, takam na takam doon. Woo! Pero nung sinabi ni Bishop Bacani, sinong gusto magpakabanal? Tahimik, nakayuko niya ako. Ibig sabihin, ang tao mas interesado sa pag-iyaman, sa pera, kaysa sa kabanalan. Dahil ang ating tingin, yung kabanalan ay para lamang sa iilan. Hindi po ang kabanalan ay panawagan ng Diyos sa lahat. All are called to be holy because your Father in heaven is holy. Sino sa inyo ang nanais na pag siya'y namatay, punta sa langit? Sino po? Pag namatay, diretso sa langit, sino po gusto? Taas kamay. Banal ba kayo? Banal, Banal lamang ang makapapasok sa langit. banal. Banal lamang, kapatid. Kaya't ang kabanalan o yung paghahari ng Diyos sa atin dapat pinananadikan, kinauuhawan. Ito yung dapat nating maging priority. At inuulit ko sa inyo, mga kapatid, ang Diyos, bahagi sa kanyang kalooban na tayo po'y managana. Hindi nais ng Diyos paghirapin tayo, nais ng Diyos tayo po'y guminhawa, maging maalwan yung ating buhay, managana. Kaya lang, sa kanyang pamamaraan. Hindi sa pamamaraan ng tao. Ano ba pamamaraan ng tao? Utak, talino, husay, galing, koneksyon, backer, para yumaman ka. Kay Kristo, bahagi ng kanyang plataforma yung maging mangulad tayo. Sapagkat hindi na kapabibigay glory sa Panginoon na yung tao ay namumuhay sa miserableng kalagayan na naghihirap. Kaya lang nais sa Panginoon, payamanin tayo, pasaganahin tayo sa kanyang paraan. Ano kanyang paraan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang paraan ng Diyos. Amen? Sapagkat attracted ang biyaya sa mga taong maganda kalooban at pinag-aharian ng Diyos. Nakakita na kayo ng tinatawag na lightning rod. Ano? Sa tuktok ng mga simbahan. Lightning rod. Itong lightning rod ay para pag kumikidlat. Kaysa sa iba tumama yung kidlat, sa tao o sa bahay, sa puno, doon na lamang sa lightning rod tatama yun. Pag tama nung kidlat sa lightning rod, ang ganda pagmasdan, parang lusis, iba-iba ng kulay. Psst. Yung lightning rod, attracted sa kanya, pag umuulat kumikidlat, yung kidlat. Maaaring hindi agad tamaan ng kidlat, yung lightning rod, pero sooner or later, tatamaan yun. Kaysa naman sa tao tumama, sa poste, sa bahay, etc. etc. Ganon din ang taong maganda kalooban, attracted sa kanya ang biyaya at pagpapala.
ng ating Panginoon. Bagang sa buhay kapag ikay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon, gusto kong managana kayo sa paraan ko. Hindi ako maramot na Diyos. Kaya lang ganito ang aking pamamaraan. Unahin mo muna panabikan ang bagay na may kinalaman sa pag-ahari ko sa buhay mo. At lahat ng ito idalagdag ko sa iyo. Sapagkat kung yung laman ng ating kalooban o yung ating pananabik ay tungkol sa pag-ahari ng Diyos, hindi ka mapapasama, kapatid. Kahit siya ka magpunta, anytime, any moment, hindi ka mapapasama. Pero kung ang laman ng isip mo'y kalokohan, kasamaan, delikado ka. Maaari sa ngayon, hindi mo magawa, hindi mo masabi yung nasa loob mo na masama. Pero sooner or later, lalabas yun, kapatid. Maaari mong magawa o masabi yung bagay na kinikimkim mo ng masama. Katulad ng pinatubo, ang tagal-tagal ng pinatubong dormant, tahimik. Sino mag-aakalang biglang sasabog? Nung pagsabog niya, ang laki ng nilikhang pinsala. Ganoon din, sabi ng Panginoon, hindi lang sapat na ikay hindi gumagawa ng masama. Hindi ka pumapatay, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagchichismis, hindi ka naninira. Hindi sapat yan, anak. Hindi sapat na hindi ka gumagawa ng masama. Dapat, hindi ka rin nag-iisip ng masama. Yung gawang masama, nakikita ng tao. Nakikita. Pero yung pag-iisip ng masama, wala nakakakita. Ang nakakalam lamang ikaw na may katawan at ang Diyos na nakakakita ng ating kaloob-looban. At kung ikaw yung taong ang iyong kinikimkim ay pawang kasamaan at hindi maganda, you are in danger. Ikaw na may katawan. At pati yung mga tao sa paligid mo, in danger din sapagkat maaaring biglang sumabog at magawa mo yung bagay na kinikimkim. Amen. Kaya tinuturo tayo ng Diyos maging safe. And to be safe, sa halip na yung kalokohan, kasamaan ang ating isipin yung bagay na makabuluhan, yung pagkarian tayo ng Diyos. Tiyak! Hindi ka mapapasama, mapapabuti ka pa. Yan ang panlaban sa masama. Amen, mga kapatid ko. So, huwag tayong matakot o mag-alinlangan na magpanibago na pamamaraan, mga kapatid. Pangatlo, si Pedro ay magaling na mangingisda. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi siya nakipagtalo at nagmarunong kay Kristo Jesus. Sinunod niya yung sinuturo ni Kristo Jesus. Na isang anluwagi, carpenter siya. Si Pedro, larangan ng pangisda, pinag-uusapan dito. Anong alam ng karpentero sa pangisda? Pero dahil si Jesus ang may sabi, sumunod si Pedro. Kaya ang dami ng huli. So pangatlong mensahe, gawin mong manager ng buhay mo ang ating Panginoon. Let Jesus Christ manage our daily lives. Manager ng buhay natin. At para magawa mo yan, mga kapatid ko, kinakailangan meron kang firm belief sa presensya ng Panginoon. Malalim ang iyong paniniwala na ang Diyos ay nandito. Any moment, anywhere. Nariyan ang Panginoon. At yung kanyang presensya ay active presence. Hindi parang andyan nga siya, kaya lang parang humuluban na walang magagawa, mahina. Hindi ganun ang Diyos. Ang ating Diyos ay Almighty God. Amen? Almighty God. Yung kanyang presensya, active presence, mayroon siya magagawa sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. At ang iyong kamalayan o pangunawa sa kanyang salita ay malalim. At siyang Diyos, hindi mo na siya rin nakakausap ng ganyan. Katulad ng panahon nila Moses, nakakausap ang Diyos at nakapagbibigay ng gabay. Ang Diyos ay makakarating sa atin yung kanyang guidance sa pamamagitan ng ating isipan na nakakaalam sa salita ng Panginoon. Kaya kung wala kang alam na Word of God, mangmang ka sa salita ng Panginoon. Hindi mo masasagap yung guidance ng Panginoon.
Mahirap mo siya gawing manager ng buhay mo sapagkat hindi mo alam yung Word of God. Kaya nga, kung alam natin yung salita ng Panginoon, hindi ka maaaring malinlang ng Diablo. Alam mo kung ano ang leading ng Panginoon, kung ano yung ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat yun ang sinasabi ng kanya salita. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos at tinatawag na spiritual gift. Ano yun? Isip. Ang isip o mind sa English ay spiritual blessing. Ang isip ay hindi katulad ng utak. Ang utak ay material. Ang utak ay nakikita ng mga doktor na mag-oopera. Alam ng doktor kung saan bahagi ng utak ay bara o blood clot. Pero ang hindi makita ng doktor, yung isip. Hindi kayang ituro ng mga gamit ng doktor, ito yung isip niya. Hindi. Pero hindi nangangahulugan na porket hindi makita yung isip, wala tayong isip. Sapagkat yung isip ay spiritual blessing ni Lord sa atin. At ang isip na ito, mga kapatid, ay napaka-makapangyarihan. Ang taglay niya kapangyarihan ay ito. Ang isip natin, taas ang kamay na may mga isip. Ayan. Yung ating isipan ay may power. Ang number one power ng ating isipan ay meron siyang the power of intellect. The power of intellect. Ito'y ginagamit para to know the truth and the good. So, ang pangunahing dapat alamin ng ating isipan at dapat kauhawa ng ating isipan alamin ay yung katotohanan. Hindi yung mga fake. Hindi kasinungalingan, kundi katotohanan. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ang katotohanan kaya kang dalhin kahit saan. And the truth shall set you free. At ano pa? Bukod sa truth, good ang nais ng Panginoon na alamin natin. Hindi mga basura o rubbish, mga katarantaduhan, kalokohan, kalaswahan ang ating inaalam, kundi mabuting bagay. Kaya lang yun ang nangyayari, ginagamit natin yung ating isipan sa pag-alam sa mga bagay na hindi maganda. Mahusay ang tao sa kalokohan, kapatid ko. So unang-una dapat inaalam ng isipan yung truth at yung good. Saan mo makikita? Sa Biblia. At habang iyong inaalam ang katotohanan at ang kabutihan, malalaman mo rin yung opposite doon. Malalaman mo yung kasinungalingan at yung kasamaan. Kaya pwede ka mag-distinguish ngayon. Ito ay kasinungalingan. Ito ay kasamaan. Yung isang power ng isipan ay, bukod sa power of intellect, yung isa yung pangalawa, the power of the will. W-I-L-L. The power of the will. Kung yung the power of intellect ay for knowing and for doing the truth and the good, yun pong the power of the will ay for choosing and doing the truth and the good. Pagpili at pagkasagawa ng bagay na totoo at mabuti. Pag alam mo yan, kapatid ko, hindi mahirap gawin si Kristo manager ng buhay mo. Sapagkat alam mo ang nais ng Diyos. Alam mo yung kalooban niya. Kaya madali sa iyong malaman at ma-sense mo at ma-discern kung ano yung kalooban ng Panginoon. Eh kung wala kang inaalam kundi pawang kasinungalingan at kasamaan, eh doon ka dadalhin, kapatid. Amen, mga kapatid sa Panginoong Kristo. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, to sum it up, ano man ang ating pinapangat, mimili, at nais na makamtan ay hindi malayo. Ito'y nasa ating tabi lang, abot tanaw, abot kamay, sapagkat the source of all blessing, una sa lahat, nandito si Kristo Jesus. Amen? Tuloy niyo kung si Kristo po hindi na buhay na uli. Kung si Kristo na natili sa libingan at hindi na buhay, walang himala, walang himala. Dahil sino gagawa ng himala? Patay siya. Walang answered prayer sapagkat sino tutugon sa ating panalangin? Patay siya. Kaya tuloy ang himala sapagkat buhay ang ating Panginoon. Amen. At panahon na, kapatid, upang tayo mag-isip na baguhin yung ating mga style na bulok. Mga pag-uugaling bulok, palitan natin. Baguhin natin, kapatid. Upang ating ma-experience yung
prosperity ng ating Panginoon, yung kasaganaan ng ating Panginoon, at yung kanyang pamatnubay sa atin. Pangatlo, gawin nating manager ng ating buhay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo po'y tumayong lahat mga kapatid sa Panginoong Jesus. At ating pagnilayan ang awiting ito nagsasabing, I am ever with you. Namnamin ang awiting, ang lyrics, wala niyang iipag-usap ang Diyos sa atin. Let your hearts be troubled. Do not stay afraid. He is really by who you see. I offer you now my peace. I am Sumabay na kay Sam, waiting Sumabay on na this kay Sam, nandiyan sa moment sa labas. to be with you. Umalis na nga rin. Again, in my heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you to the end of your days. I am with you. Have faith that I'll hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. I'll be at home, helpless to let a grace into life. When you think that you've been empty, you can keep no hope. And your breath and I'll feel your Panginoon, maraming salamat po sa assurance
presensya mo, Panginoon. Na ikay mananatiling kapiling namin, dakilang Diyos. Hindi mo kami iiwan, ipababayaan, Panginoon. Amen. Na ikaw ay laging nandiriyan bilang aming Diyos na katulong sa bawat sandali. Kaagapay at tagapangalaga, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Tumugol sa iyong banal na panawagan at tumaasa, Panginoon, sa iyong tulong at gabay. Panginoon, naway makatugon kami sa mensahe na pinabot mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami magkaroon ng lakas ng loob na magpanibago ng aming mga pamamaraan na hindi tama. Dakilang Diyos, alone, we can do nothing. Kaya naman, dahil alam mo yan, hindi sapat ang iyong ginawa sa tuktok ng Kalbaryo. Bagamat kaming tahat ay ligtas na dahil sa ginawa mo. Ngunit nakikita mo at alam mo na kami ay nandito pa rin sa katawang ito na kung tawagin ay laman. Na malakas ang kiling ng aming katawan sa pagkakasala. At kami nasa mundong ito na papaligiran kami ng mga worldly values, worldly ideas, and worldly relationships na malakas maka-influence sa amin, Panginoon. Na kung mahina ka, madadala ka, Panginoon. Malakas ang influence ng world. At bukod sa lahat, nandito si Satan at ang kanyang mga demons, Panginoon, upang kami ay ilayo sa iyo. Kung kaya't ipinangako mo at ipinadala ang aming kasangga at katulong, ang banal na Espiritu. Na siya magpapatatag sa amin at siya naming katulong sa pagkapakabanal habang kami narito sa katawang ito, sa mundong ito, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na yung aming mga maling sistema at mga pag-uugali ay aming mabago, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin yung lakas ng loob at yung aming tibay sa pananalig sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami, dakilang Diyos, na makapagpasya na ikaw ang aming gawing manager ng aming buhay. Na hindi na yung kalooban namin na masunod, Panginoon. Yes, Lord. Hindi ang kalooban mo, sapagkat higit mong alam ang makabuti sa amin. Ano ba makakabuti sa amin? Sinabi mo kanina sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang unahin nating lahat. Manabigan, kauhawan, makamit-hiin sa tuwi-tuwi na. Ilalayo ba niya sa kasamaan? At sa halip, itutulak ka niyang gawin ng mabuti sapagkat yung lagi nasa isip natin. At yung kanyang pangako na kailangan ng ating katawan ay kanyang idaragdag sa atin. Hindi ka magkukulang. Hindi ka mamumukhang kawawa, hindi ka mamumuhay ng miserable. Sapagkat attracted ang Diyos at ang biyaya ng Panginoon sa mga taong may ginuntuang kalooban. At isa pa, kapatid, nakakapagod ang kasalanan. Ba't di mo sulukang mamuhay sa kabanalan? Mula ngayon ang ating panabigan, kabanalan, sapagkat ang kabanalan, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos para sa atin. Dito ka makakasampung ng kapahingahan at ng kaparatagan. Alam ko, sinasabi ko sapagkat ako'y namuhay na makamundo. Namuhay ako sa pagkakasala. May enjoyment din doon, masarap din. Kaya pitawan eh. Kasi may enjoyment din. Pero nung matikman ko ang buhay kay Kristo Jesus, mas higit na masarap. Walang katulad, walang kaparis. Amen. Totoo po yun, kapatid. At may kapayapaan ka. At maligaya pa ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya kapatid, nawa magkaroon tayo ng ganitong saloobin na tayo pagharihan ng Panginoon. At para mangyari yan, we have to decide for Jesus.
We have to decide for Jesus. Dalawa lang. Ikaw ba'y sa mundo o kay Kristo? Kay Satan o kay Kristo Jesus? Walang neutral, walang gitna. Alin sa dalawa? Sa mundo o kay Kristo? Kay Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko rin kay Kristo Jesus. Kaya lang hindi pa ako ready sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, sa mundo ka. Kaya sa lahat na nagnanais na sa ipagarian ng Panginoon, ating awitin, Espiritong Banal, manahan ka. Yes, Lord. Once again, Espiritong Banal. Umilos ka. And be determined to receive God's blessing sa ating lahat. Tumayo ka ng maayos sa harapan ng Panginoon. Ipikit mo ang iyong mga mata habang nakapatong ang iyong kamay sa iyong ulo. At ating tatawagin ang banal na Espiritu. As we sing, Come, Holy Spirit, I need. Let's go. Come, Lord.
allow the Holy Spirit to move. Come, Holy Spirit, lapitan mo ang bawat isa, haplusin, yakapin, ingahan mo, Panginoon. Muli mong iparamdam, Panginoon, ang iyong presensya na makapangyarihan. At muli mong masiglayin ang aming pananampalataya. Mapag-alabing muli ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming kauhawan ang bagay na iyong binibigyan ng kadagasalanan, na kami pagalian ng Diyos at ng Kanyang katuwiran. Tulungan mo makita namin lahat na ito pinakamahalaga at ito susi sa kasaganan. Basta unahin namin ang iyong paghahari. Ipuhin mo mga may karamdaman, Panginoon, ang mga mahihina katawan at ibalik ang aming siglat lakas at ang mainim na kalusugan. Kasama na rin ako, Panginoon, at ang punong lingkod. Pagpalain mo ang mga may karamdaman, Panginoon, upang kami patuloy na makagawa ng kabutihan. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang masiglang buhay espiritual sa aming lahat. Ang iba yung kantagan. Pagpalain mo rin ang aming buong sambahayan. Pagarian mo ang mga mahal namin sa buhay. At iyong itaboy ang lahat ng masama sa loob ng aming tahanan. Yes, Lord. For we only allow your Spirit to reign in our home, Panginoon. Yes. Upang ang aming tahanan ay maging maligayang tahanan, Amen, Lord. maligayang pamilya. Yes, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain mo sa lalawigan ng Rizal, Jesus. sa pangunguna ni Brother Ray Bravo at ang kanyang mga kasamang katuwang Yes, Lord. at mga preachers, Panginoon. Dalangin namin na ang mga magagawa mo ay maging masipag palalo. Amen. Kapagkat, Panginoon, ganoon din kasipag ang aming kalaban upang kami ilayo sa iyo. Kaya ang iyong mga magagawa ay iyong pagkilidin, Panginoon. Maging mga buhay ng mga saksi. At dalangin namin na marahit ang tao ang aming mahikayat, Panginoon, na manalig sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga kapitbahay sa lugar na ito. Yes, Lord. Ang iyong mga supporters, Panginoon. Ang aming mga parish priest sa aming mga lugar at mga chapters. Pagpalain mo ang mga awit, manlugtog, ang mga kabataan, all your workers, Panginoon, mula sa core group at lahat ng katuwang. Maraming salamat, Panginoon. Sa aming pag-uwi, baon namin ang iyong salita na aming pagsasaluhan sa aming tahanan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling at dalangin na amin ang inaangkin in the name of Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen, Amen. and amen. Give thanks with a grateful heart.